Meron nga bang gustong ipagurgur si Vice President Sara Duterte? Kung mapapansin po natin yung pong kanyang scar dito po sa kanyang leeg. Nauna pong nasilayan ng mga netizens noong pong June 12. At may mga lumabas na pong mga videos niya at mga pictures niya kung saan kitang-kita po natin yung kanyang scar. Ano po ba talaga ang nangyari dyan sa peklat na yan? Meron pong kumakalat na video si Vice President Sara Duterte kung papaano niya ipinaliwanag yung kanyang peklat sa leeg. Panoorin po natin ito. Sara! Unsa lang sa imong lihok? Oh. Sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. So yan, ang sinabi po niya, sinubukan nila akong ipagurgur pero hindi sila nagtagumpay. Ano po ba talagang ibig sabihin ng gurgur? Well, ako lately ko lang narinig yung word na gurgur at hindi ko nga alam kung anong dialect yan, Tagalog ba yan, Bisaya, at kung ano ang meaning niyan. Pero doon po sa video ni VP Sara, parang ang ibig niyang sabihin na merong gustong ipagurgur siya or ano ba yun? May gustong sumaksak sa kanya or gustong pumatay sa kanya pero hindi lang nagtagumpay. Ganun kaya ang ibig sabihin ni VP Sara. Kaya lang, siyempre, may mga katanungan po yan na dapat masagot kung talagang merong gustong ipagurgur si VP Sara. Unang-una po, kung meron mang gustong ipagurgur si Sara Duterte, yan po ay assassination attempt. At kung merong gustong i-assassinate si Sara Duterte na Vice President ng Pilipinas, hindi ba magiging malaking balita yan? Hindi lang po locally, pati po internationally. Dapat lumabas na yung balitang yan na muntik nang mapatay ang Vice President ng Pilipinas. Kung sino ang mga nag-attempt ng assassination, dapat nahuli na rin. Pero may narinig ba tayong balita locally and internationally? Wala. Suddenly, napansin na lang natin na mayroong peklat si Sara Duterte sa leeg. So, yung sinabi niya na mayroong gustong ipagurgur siya pero hindi nagtagumpay, talaga pong hindi magtatagumpay. Kasi, dadaan muna yung gustong pumatay kay Sara Duterte sa mahigit 400 na bodyguard o escort ni VP Sara. Ni hindi nga makaka-first base kung sino man siya. Pero ang sabi ni VP Sara, silang lahat. So, hindi lang isa ang sumugod kay Sara para siya ay gurgurin sa leeg. Pero, kung meron siyang scar, ibig sabihin, nakalapit si gurgurman at siya ay tinamaan sa leeg. At hindi lang nagtagumpay dahil siguro naawat ng mga bodyguards ni VP Sara. At nakalapit kay VP Sara at siya ay nalaslasan ng leeg. Yan po ay isang napakalaking kalokohan naman kung umabot si gurgurman kay VP Sara at na-slash yung kanyang leeg nang hindi man lang napapansin ng mga bodyguards niya. So sa dami po kasi ng bodyguard ni VP Sara, imposible po na may makalapit kay VP Sara para siya ay gurgurin. So ano ang ibig sabihin ni Vice President? Ako para sa akin, iba po ang ibig sabihin ni Sara Duterte. Yung marami silang gustong gurgurin siya ay yung mga kumakalaban kay VP Sara. Yung mga naninira kuno kay VP Sara. Pero hindi sila nagtagumpay. Pero siyempre, the mere fact na siya ay nag-resign bilang DepEd Secretary, nagtagumpay po yung mga gustong gumurgur sa kanya. At kung totoo man na mayroong gustong gumurgur kay VP Sara, hindi ba dapat ipaalam sa taong bayan yan? Sino yung nag-attempt na siya ay i-assassinate? At kung nagtagumpay itong si gurgurman na makalapit kay VP Sara, sisantihin niya at palitan lahat ng bodyguards niya. All of 433 armed bodyguards. Yan po, may mga armas pa po yung kanya mga bodyguard. Tapos biglang may makakalusot. Ano yun? Invisible man? Nakadaan sa mahigit 400 na bodyguard ni VP Sara para siya ay gurgurin. To the point na umabot yung kanyang kutsilyo siguro or matalim na bagay at na-slash yung leeg ni VP Sara. Alam nyo, ito kasi ang nakakatuwa kay VP Sara eh.
parang unbecoming of a vice president. Ang hilig niyang magparinig. Hindi ba naumpisahan niyan dun sa salitang tambaloslos, and then doon naman sa manggagamit, na in actuality, siya pala ang manggagamit dahil ginamit niya ang mga loyalista ni President Bongbong Marcos para siya ay iboto. Personally ako, ang pakiramdam ko, nagamit din ako dahil ang taas ng paghanga ko kay VP Sara dati. And up to the last minute, para po akong si President Bongbong Marcos, umasa na maging maayos at buo pa rin ang unit team. Na hindi ba parang nagmukhang tanga si President Bongbong Marcos dahil siya umaasang may unit team. Yung pala, yung kanyang ka-unit team, simulat sa poll ng pagkakaupo nila bilang presidente at vice-presidente ay wala ng unit team para kay Sara Duterte. So, sino ang manggagamit? Tapos ito ngayon, ipagurgur. Meron daw mga gustong ipagurgur si Sara Duterte. Kaya lang, hindi sila nagtagumpay. So para sa akin, ang ibig lang sabihin ni VP Sara ay yung mga naninira sa kanya na talagang kaliwat kanan. Sabi nga ni Amy Marcos, yun daw mga banat at upak kay VP Sara ay talagang sobra-sobra na hindi man lang inisip ni Amy bakit ang kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos doble, triple ang mga banat at upak na natatanggap. Pero pinagtanggol ba siya ni Amy? Balik tayo dun sa scar ni VP Sara. Alam niyo po ba na mayroong mga lumalabas na balita na yung daw pilat o yung scar ni VP Sara ay sanhi ng medical procedure or ng surgical procedure. Dahil may mga lumalabas pong mga babaeng na meron din pong kasing tulad ng scar ni VP Sara. At sinasabing yung mga babaeng yun ay nag-undergo ng medical procedure or ng surgery. Ito rin kaya ang nangyari kay VP Sara? Ngayon, kung nag-undergo si Sara Duterte ng medical procedure or ng surgery, hindi ba dapat malaman din ng taong bayan yan? Dahil siya po ang pangalawang pinakamataas na tao sa Pilipinas, so ang kanilang kalusugan ay concern po ng mamamayan. So kung mayroong pinagdaan ng surgical operation si VP Sara, mas mainam sigurong sabihin niya sa taong bayan kung ano ang kanyang pinagdaanan, and I'm sure makikisimpatya ang taong bayan sa kanya. Bakit kailangan daanin pa sa mga pagpaparinig? Hindi na po bata si Sara Duterte para magpa-cute, sabi nga ng mga netizens it is time for VP Sara to grow up. At tama na yung mga parinig. Kung meron siya mga concerns, iparating niya sa mga taong involved para kipang siya ang naging Vice President ng Pilipinas. Bakit kailangan daanin sa mga parinig-parinig? May posisyon ka. Pwede ka magsalita. Sabihin mo kung sino yung mga gustong ipagurgur ka. Kung yan ay totoong tao, itong si Gurgurman, bakit hindi nyo ilabas para makita ng taong bayan kung sino itong si Gurgurman, kung sino ang nag-utos sa kanya, kung ano ang motibo nila para gurgurin si Vice President Sara Duterte. Bakit kailangan gumawa ng mga istorya na mayroong gustong gumurgur sa kanya na hindi naman pinaniwalaan ng majority ng taong bayan? Dahil nga sa mga una kong sinabi, ni hindi makaka-first base si Gurgurman, ni hindi siya makakaabot kay VP Sara, ni hindi niya magagamitan ng patalim, ni hindi niya mai-slash yung leeg ni VP Sara. Dahil bago niya paggawin yan, baka pinaglalamayan na tong si Gurgurman. So kung ano man yung pinagdaanan ni VP Sarang surgery at kung ano man yung kanyang pinagdadaanan tungkol sa kanyang kalusugan, dapat malaman ng taong bayan yan. Yun nga lang, may naniniwala rin talaga, lalo na yung mga DDS, na merong gustong gumurgur kay VP Sara. Hindi man lang nila inisip na sa dami ng bodyguard ni Sara Duterte, makaabot pa kaya ng buhay si Gurgurman at mahiwa niya yung leeg ni Sara Duterte. Kaya isa na naman to sa mga insidente kung saan lalong nag-isip ang taong bayan. Ito ba ang nararapat na maging presidente ng Pilipinas? Although, nagsalita na po si VP Sara na siya po ay tatakbo na lang na mayor ng Davao sa 2028 at pababayaan niya yung kanyang kapatid na si Basti Duterte na tumakbo bilang presidente. Na siyempre ang tanong, manalo naman kaya si Basti? Alam niyo yung pagkapanalo ni Rodrigo Duterte noong 2016, beginner's luck lang po yan.
Dahil ang taong bayan naghahanap ng isang kapalit ng mga dilawan. At nakita nila yan kay Rodrigo Duterte. Napakalaki ng promise ni Digong. At nakita ng taong bayan na siya ang mag-aangat sa Pilipinas sa pagkakasadlak nito. Pero ngayon, matapos ang kanyang termino, imbis na manahimik na lang si Digong, nagkalat pa ang kanyang angkan. So sa tingin ninyo, ngayon nagsalita na si VP Sara na hindi siya ang tatakbo sa pagkapresidente at siya ay magme-mayor na lang at ipauubaya na lang niya kay Baste Duterte ang pagtakbo bilang presidente sa 2028. Ngayon pa lang po sinasabi ko, Baste Duterte does not stand a chance. Kung dito nga lang sa 2025 senatorial elections, si former President Rodrigo Duterte, si Polong Duterte, si Baste Duterte tatakbo sa pagkasenador. Swerte na lang kung may makapasok sa kanilang tatlo sa Senado. Pero siyempre, kilala na po natin ang pamilya Duterte na pabago-bago ng isip tulad ng sinabi ni Rodrigo Duterte dati na hindi siya tatakbo bilang presidente pero tumakbo rin siya. Tapos yung kanyang pabago-bagong statement. So hindi po katakataka na sa ngayon sasabihin ni Sara Duterte na siya ay magme-mayor na lang at si Baste Duterte ang tatakbong presidente. Pero yung pala, kapag malapit na ang 2028, magbabago na naman po ang mga statement nila. So, ano kaya talaga ang sanhi ng kilat sa leeg ni VP Sara? Meron ba talagang gustong ipagorgor ang ating Vice President o another paawa effect naman ito? Kayo po, ano ang masasabi nyo sa pilat ni Vice President Sara Duterte? Meron ba talagang assassination attempt sa kanyang buhay? Comment lang po down below at magbabalik po ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.